Magandang tanghali po sa aming mga kapatid dito sa UK. Magandang gabi po sa Pilipinas. Isa pong pagpalang araw ang aking pinahahatid sa inyo. Kami po ay nag-aaral na naman po tayong muli ng mga mabuting balita ng Panginoon. Nawa po tayo gabayan at magkaroon ng maganda at successful na gawain. Let me call Sister Mary po for our opening prayer. Ah, Diyos, Ama sa langit, pinupuri ka namin, dinadakil at pinasasalamatan, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob mo po sa amin, lalo-lalo na po sa aming buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, gabayan niyo po kami, patnubayan sa araw na ito, na kami ay makaalam pa ng iyong mga katotohanan, Panginoon, sa pamamagitan ni Brother Albert. At ito po ang maging sandigan namin at gabay namin sa aming pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyayang walang hanggan. Na hanggang ngayon, Panginoon, ay narito po kami nang dahil sa inyo, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon, wala na pong iba. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng iyong mga biyaya. Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming kaligtasan, ang lahat ng aming aking kapatiran dito, ang bawat pamilya, Panginoon, nawa ay gabayan niyo po sila at bigyan ng kalakasan at karangyaan, Panginoon, sa buhay, Panginoon, dahil kung wala po kayo sa amin, wala rin po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at pasasalamat lamang po ang aming ipinabalik namin sa inyo, Panginoon. Nawa ay gabayan niyo po kami, Panginoon, at ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, ay inyo po lalong higitan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkakamali, sa araw-araw na aming pagkakasala, Panginoon. Humingi po kami ng patawad, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo po ang aming lakas, ang aming gabay. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang magdesisyon para sa amin dahil sa inyo po kami ay hindi maliligaw. Dahil nasa tama kaming landas pag kami ay nasa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa ang lahat po nakikinig dito ay maging ito po ang maging sandigan nila, Panginoon. Nawa, Panginoon, salamat po, Panginoon, salamat po. In Jesus' name, Amen.
Psalm 1, 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, this is the word of the Lord. Ngayon po naman ay ating maririnig ang inspirational talk ni Sister Shirley. Papurit parangal, pasasalamat ang aking ibinabalik sa Diyos na buhay. Maraming salamat sa mga araw na ito, sa mga oras na ito at talagang akala ko hindi ako mag-IT. Kung hindi ako nagising sa tawag ng aking kapatid, hindi ko malalaman. Pero sa awa ng Diyos, nakakita ako ng topic na pinagkaloob sa akin ng Diyos. Ang aking po ibabahagi sa araw na ito ay galing sa Luke chapter 8, verses 16 to 17. Walang taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumasok ang liwanag. Walang natatago ang di malalantad at walang lihim na di nalalaman at nabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang iyong pakikinig at ang meron ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisan pati ang inaakala niyang nasa kanya. Sa akin pong paniniwala, ito po ay nangyayari sa tunay na buhay. Higit sa lahat sa aking buhay na ng mga nagdaan at sa mga hinaharap. Sa aking pong paniniwala ay tunay na nangyayari ang pagkat sa tao ang tinatalikuran ang lahat ng responsibility bilang nagkaroon ng mag-asawa at ang mga responsibilidad ay ito ay isang ilaw ng isang mag-anak at sa mga mahal sa buhay. Ito po ay ang ilaw na ito ay dapat nating magkaroon ng liwanag upang ang takbo ng buhay natin ay magkaroon ng liwanag upang ang pamilya natin ay magkaroon ng magandang ng magandang responsibility sa ating buhay. Ang lahat ng ito ay sa ating magandang ilaw na ibinibigay sa ating ng Diyos ay dapat nating ipakita ang tunay na pagmamahalan at ang dapat sundin ang ating napapakinggan sa ating mga banal na salita. Ang ating pong sa mga nakaraang takbo ng aking buhay, ang aking pong naging takbo ng buhay ay ang itinatago sa akin ng aking pamilya na itinatago niya ang kanyang liwanag na natatanggap niya sa kanyang sarili. Ngunit sa bandang huli ay ito po ay hindi nagkaroon ng magandang kahihinatnan sa takbo ng kanyang buhay. Ang kanyang sinunod ay ang kamunduhan, hindi ang ilaw na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya dapat nating ipakita sa ating mga mahal sa buhay na tayo magkaroon ng liwanag sa bawat isa. At ang lahat ay nakikinabang upang tayo guminhawa ang bawat isa. At ang liwanag ay nagbibigay ng magandang pamamaraan. At huwag nating itatago ang ating mga natatanggap na ilaw sa ating Panginoon. Dahil ito po ay nagkakaroon ng magandang liwanag din sa ating mga mahal sa buhay. Hindi lamang sa atin kundi ang Diyos ang nakakita kung anong ating ginagawa. Ang ating mga nalalaman sa ating
tinutupad na mga pangako ng ating mahal na Panginoon ay tayo po ay magkaroon at ng katatagan sa ating mga pananampalataya. At ang buhay natin po ay maging isang ilaw, hindi lamang sa ating buhay, kundi sa lahat ng mga nating mga kailangan, mga nakikilala natin dito sa mundo. Kahit sa isang araw na ikaw ay lumabas at may nakita kang kahit hindi kapwa Pilipino, ngumiti ka lang sa isang kapwa mo, nagkakaroon yun ng kasiglahan at nagkakaroon ng mga kung ano man ang dinadanas nila sa buhay, ay yun po ay nagkakaroon ng magandang impact sa kanilang buhay. Kaya tayo po ay dapat magampanan natin ang ating natututuhan dito sa ating gawain at ang lahat ng ilaw na ito ay nagkakaroon po ng magandang kinabukasan at ang ating takbo ng ating buhay ay magkakaroon ng kaginhawahan. Oo nga't nagdaranas tayo ng mahirap, naririyan ang paghihirap, hindi sa physical, sa mga problema, at ang tangi ko na lang ginagawa ay pagtitiis at paglabanan kung ano ang tamang gawin upang tayo po ay magtagumpay. At ang ating nalalaman ay dapat nating ating gawin upang tayo po ay magpatuloy na pakikipag-isa sa ating mahal na Diyos. Ang ginhawa po ng binibigay sa atin ng Panginoon, ang ilaw na binibigay sa ating buhay, ito po ay isang magandang, ito po ay habang buhay nating tataglayin dahil tayo po ay alam natin ang mali at ang tama. Tayo po ay magpatuloy gumawa ng magandang kaya po sinabi dito na ang kabutihan ninyo ay iyong sa inyong pakikinig ay ito po ay magkakaroon ng magandang resulta sa ating buhay. At ayun pong masamang gumagawa at hindi po sumusunod sa takbo ng buhay ng ayon sa takbo ng ating Panginoon, ay ito po ay aalisan pa nila. Kaya tayo po ay magkaroon ng katatagan at katalinuhan upang tayo pagkalooban pa ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po ang aking kinuhang bilang isang ID dahil ito po ay naranasan ko hanggang sa ngayon. Ang kabutihan mo ang nalalantad at ang masama ang hindi nagtatagumpay, dahil kung talagang ang iyong ginawa ay babalik at babalik sa iyo ang magandang kalooban ng ating Panginoon. Ang interes ko po sa paggawa nito ay upang itaguyod ko ang magandang takbo ng ating buhay, sa ating pamilya at sa lahat ng mga nakikinig dito sa gawain, ay tayo po magkaroon ng pagkalooban ng Panginoon na ang ilaw natin sa ating na tinataglay natin sa ating ilaw ay ating po ipagpatuloy dahil naririto po ang liwanag na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name. Amen. Okay, Sister Eileen, is ready. Okay na po. Yes. Yung i-share ko po since May pa naman ngayon is about Matthew 15:20, Matthew chapter 15 verse 21 to 28. Jesus left that place and went to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from the territory came to him and began to shout, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But he did not answer her at all. Then his disciples came to him and urged him, "Send her away. She keeps shouting behind us." Jesus responded, "I was sent only to the lost sheep of the nation of Israel." She came to him, bowed down, and said, "Lord, help me." Jesus replied, "It's not right to take the children's food and throw it to the dogs." 27, she said, "You're right, Lord, but even the dogs
eat scraps that fall from their master's tables. 28. Then Jesus answered her, Woman, you have a strong faith. What you wanted will be done for you. At that moment, her daughter was cured. So ito po yung kwento nung mother, and yung mother at saka yung anak niya po is sinasaniban ng masamang espiritu ng demonyo. So ito po yung nanay, yung babae, though hindi pa niya talaga, kumbaga yung faith niya, yun po yung nag-urge sa kanya para lumapit kay Lord. Pero ang saklap kasi, ang sabi sa kanya ni Lord, it's not right to eat the children's food by a dog. Pero ang sinagot niya, ang lambot kay Lord is, even the dogs eat crumbs. So sabi niya parang ang sabi po niya, parang sinabi niya na even the crumbs are enough. Doon po tayo sa kasi yung faith nung babae po, it is a faith that presses through barriers. Kasi kahit na ano po anong hadlang yung dumating sa kanya, kahit na ilang beses siyang nagmakaawa kay Lord pero hindi siya tinignan ni Lord, hindi po siya tumigil. Kahit ilang beses po siyang itinaboy ng mga disciples ni Lord, hindi po siya tumigil. Yung barriers na yun is hindi po siya naging sapat para tumigil siya para gawin ang lahat para dun sa anak niya. So your miracle is not waiting for perfection, it's waiting for patience. So yung miracle po natin sa buhay natin, kumbaga yung time para magliwanag tayo, it's not waiting for perfection. Hindi kailangan na hintayin natin yung perfect time or hintayin natin yung perfection. Kailangan lang po magkaroon tayo ng patience. Bilang mga ilaw ng tahanan, bilang mga nanay po, kailangan talaga natin ng sobrang patience sa lahat ng mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Sa pagsubok, it's not just sa buhay natin, especially sa buhay ng mga anak natin. Sa pagpapalaki sa kanila, sa mga nangyayari sa kanila, kailangan talaga natin ng patience. Kaya, kailangan po sobrang patience yung gawin natin bilang mga nanay. Sobrang patience po talaga yung mga ibinibigay natin. And next one is faith that survives silence. So silence sa kabila po ng pagmamakaawa ng babae kay Lord. Silence lang yung isinagot ni Lord. Hindi siya agad-agad na sumagot. Ganun din po sa atin. Yung sa Isaiah 30:18, God's silence is not rejection, it is divine timing. Ganun din po. Kasi sa prayers po natin, hindi po laging yes. Hindi po laging kapag humingi tayo is okay, yes. Di po ba ganun din naman po yung mga sagot natin sa mga anak natin. Hindi po palaging yes ang sagot natin sa kanila. Ganon din po si Lord, hindi po palaging yes ang sagot niya sa atin every time po na nagpipray tayo. Sometimes, it is a no, pag alam niyang hindi po yun makakabuti para sa atin. Sometimes, silence means we have to wait. Kailangan po nating maghintay kasi inihahanda po ni Lord yung best para sa atin. And sometimes, yes, kasi alam niya na deserve na natin yon na para sa atin, na makakabuti para sa atin. So, hindi po, yung silence po ni Lord is hindi po rejection. It is a divine timing. So, kaya lang minsan, di ba, minsan po naisip natin na, hindi ako sinasagot ni Lord, hindi ako pinapakinggan ni Lord, ganyan, kasi tahimik lang siya. Pero hindi natin alam. Lagi po nating ilagay sa isip natin na Lord God is always
moving in a mysterious ways. Kasi ang thoughts po niya is always higher than our thoughts, and His plan is always higher than our plans. So if God is silent, if God is not answering our prayers, we have to learn to be patient. We have to learn to be more faithful. Mas lalo po tayong kumapit sa Kanya. If no po ang answer niya, if hindi po natin nakuha yung sagot na para sa atin, then so be it. Kasi ibig sabihin po nun, ang lagi po nating ilagay sa isip natin, ibig sabihin po nun, hindi po yun yung para sa atin. Hindi po siya makakabuti para sa atin. Ganun po, parang sa part ko po, nung sinabi ni Mama na na mag-apply ako papunta dito sa Europe, sabi ko kay Mama, no, Mama, hindi pa ako ready kasi hindi ko kayang iwan yung amo ko kasi napakabuti po nila. Sobrang napakabuti nila. So sabi ko, no ma, hindi muna ako. Yung asawa ko muna. But then, tignan nyo po, nandito ako ngayon sa Europe. Because my plan is always higher, or God's plan for me is always better than my plan. Kaya, kailangan po talaga natin ng laging kumapit, magkaroon ng faith kay Lord. Number 3 po, doon sa aking shinare, number 3 na key points po niya, faith that ignores human voices. Kailangan po tayo bilang mga Christian, bilang mga anak ng Diyos, wag po tayong makikinig sa sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Like, sasabihin nila, wag mo nang gawin yan. Because most of the people around us is i-discourage lang tayo. Di po ba? Like sa part ng mama ko nung mga time na, yung mga first time pa lang po na nag-abroad pa lang po siya, ang daming negative na salita na naririnig kami. Kahit ako nung nag-aaral pa lang ako, nung nag-aaral yung ate ko, especially yung panganay po namin. Nung nag-aaral siya, laging nagsasabi, hindi yan makakapagtapos ng pag-aaral. Ang dami pong nagsasabi sa amin na hindi kami makakapagtapos ng pag-aaral, na hindi kami aasenso, hindi kami aangat. But we ignored all of them. Instead, we prayed. Di po ba? Kailangan po hindi tayo makinig. Hindi natin isipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Hindi natin i-take it from the heart kung ano yung sasabihin. Kasi human voices will just sisirain niya lang po yung ating faith kay Lord. Kasi once na tinake it po natin from the heart, yung sasabihin ng ng human voices na mga yan, mawawalan po tayo ng faith kay Lord. Parang yung babae po na nagsha-shout kay Lord ng help me, Lord. Yung mga disciple ni Lord, yung mga tao na yun na nagsasabing, go away, nakakaabala ka sa amin, umalis ka na. Hindi po niya pinakinggan. Hindi po siya umalis. Instead, hinintay po niya si Lord. Hinintay po niya si Lord na sumagot. Hindi po siya umalis, hindi po siya nawalan ng faith. Dapat ganun din po tayo. Hindi po tayo umalis, hindi po tayo mawalan ng faith kay Lord. Always lang po tayo makinig sa voice ni Lord. Number 4 po na kinya is faith that surrenders. We should always surrender to the Lord. Hindi po natin kailangan, sometimes hindi po natin kailangan ng new strategy para sa life natin, kung paano natin kakaisip. Minsan kasi kakaisip natin kung paano natin masosolve yung problem natin. Hindi natin alam. Prayer lang pala yung magiging sagot sa solusyon sa problema natin. Kaya
Kailangan lang natin siyang isurrender lahat kay Lord. Lahat ng problema, lahat ng burdens, lahat ng dinadala natin. If we are happy, surrender to the Lord. If we are if we have too much burden, surrender it to the Lord. Surrender everything to the Lord. And doon po natin malalaman na, doon po natin mararamdaman kung gaano kagaan ang buhay if we surrender everything to the Lord. And number 5, faith that understands grace. So, kailangan lang po nating intindihin. Kailangan lang po nating maging mapagpasalamat. Di po ba? Sabi po, yun nga po yung sabi nga po ni Lord doon sa Matthew, where is it na? Doon sa Matthew 15:27, you're right, Lord, but even the dogs eat scraps that fall from their master's table. So sabi nga nung babae, mumu lang, crumbs is already enough. Konting awa lang, Lord, kahit konting-konti lang. It's like the crumbs, yung mumu na nahuhulog doon sa tinapay. Okay na ako doon. Okay na yung ibibigay mo sa akin ganon. Masaya na ako para lang sa anak ko. Di po ba? So, ganun po siya ka-determine na kahit sinabihan na siya ni Lord ng dog, pero sinabi niya, even the dogs eat scraps that fall from their master's table. Ganun po siya ka-determine. Kaya po, faith that moves Jesus. So, yung faith po ng babae na yun po ang nakapagpamove kay Jesus. Na sabi niya, woman, you have a strong faith. What you wanted will be done for you. Kaya po at that moment, kahit po hindi pa siya nakikita, wala doon yung bata, yung anak ng babae, nandoon siya sa bahay nila. Pinagaling na siya ni Lord. Kaya po tayo dapat, hindi po tayo mawawala sa faith natin, hindi po tayo lumilihis. Kasi minsan kasi tayo, marami kasi sa atin, minsan pag nagkaroon ng konting problema, bumibitaw ka agad kay Lord. Marami sa atin, pag nagkaroon ng pagsubok, bumibitaw ka agad kay Lord. Nakakalimot, kapag masaya tayo, nakakalimot tayo. We should always be thankful to the Lord. Wag na wag po tayong bibitaw kay Lord kasi siya po yung laging andyan sa atin. Yung problema po na yun na ibinibigay ni Lord sa atin, yung mga pagsubok, yung mga burdens natin, minsan po, yun po ay hindi parusa, kundi ito po ay pagpapalo sa atin ni Lord. Pinapalo niya po tayo kasi tayo po ay nakakalimot sa Kanya, lalo na po kapag tayo po ay masaya na, kapag meron na po sa atin ang lahat. Tayo po ay nakakalimot sa Kanya na magpasalamat. Sa bawat gising pa lang po natin sa umaga, ito po ay dapat na nating ipagpasalamat kay Lord. Kaya minsan yung mga nagtatanong na, Lord, ano ba namang klaseng buhay ito? Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ako nahihirapan? Ang tinitignan lang kasi nila yung burdens nila. Ang tinitingnan lang nila yung nahihirapan sila. Pero yung bawat gising po natin, dapat na nating ipagpasalamat kay Lord yun. Pagpasalamat natin kasi buhay pa tayo. Yung mga pagsubok na nararanasan natin, dapat nating ipagpasalamat yun kay Lord kasi yun po ay yun po ang paraan ni Lord upang tayo po ay mas lalong maging kumapit sa Kanya. Yun lamang po. Maraming salamat po. Salamat, Sister Eileen.
napakaganda po ng kanyang sinabi. Yung sinabi po niya na maraming sinasabi ang mga tao, ah, ang maganda po natin gawin is take a challenge po. Gawin po natin itong inspirasyon upang lalo ma-pursue yung ating mga gusto sa buhay. Lalo tayong lalo tayong magpursige na kung ano yung ibinabato sa atin na hindi mo kaya, kapag po ang ating tiningnan ay ang Panginoon, tayo po ay mas maganda po yung magiging resulta kaysa sa po pakikinggan natin yung tao. Sabi nga po, ang Diyos ay, pagka po humiling tayo at ang Diyos ay hindi tumutugon agad, yun po ay hindi dahil ng siya'y walang ginagawa. He is working in the background. Kaya nga po nila, nagtatrabaho ang Panginoon sa kanyang sarili niyang time. Sabi nga po, there is always a time for everything. If a perfect time. When time is right, sabi, I think it's Isaiah 60:22, when I am the Lord, and when time is right, I'll make it happen. Para po ganun ang tema ng kuwan. Kaya maghintay lang po. Tama po ang sabi ni Sister ah, Eileen. Nakikita naman po natin kung ano po ang nangyayari sa kanyang buhay. Ito po ay talagang life testimony at totoong nangyayari. Nakita po natin from the start kay Sister Eileen when she started na ah, ma-encourage si Sister Elvin na mag-join sa ating gawain. There's napakalaki po ng kanyang naging sabihin po natin ang mga prayer ay natupad. So ito po'y kagustuhan ng Panginoon. Ang akin naman pong mai-share sa inyo ay one of my favorite kuwan po verses, yung pong Psalm, let me check po. Pasensya na po kayo, I was in between calls nang tayo po ay naggagawain. Meron pala pong message si Brother Albert, hindi ko naman po nakita kasi nag-start na tayo na hindi yata po siya maka-join sa atin. So, anyway, ang akin pong favorite verse na lagi ko po to talagang hindi malimutan. Yung Psalm 56:3. Whenever I'm afraid, I will trust in you. Hindi po lingid sa inyong kaalaman na napakarami po namin pinagdaanan na pamilya na kami po ay dumaan sa matitinding pagsubok at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa verse pong ito, talaga po ito yung pinaghawakan ko. Ito po ay nangyari sa aking buhay, pamilya, sa mga anak ko, sa trabaho, sa aking kalusugan. Ito po yung aking pinanghawakan kasi talaga pong kapag sa kanya ka nag-trust, yung lahat ng takot mo, sabihin mo lang sa Panginoon. Talaga pong nakikinig siya. Kung taimtim tayong magdarasal, kung taimtim tayong hihingi at hihiling. Ang buhay po ng tao ay mahirap. Pag tayo po yung may gustong maggawin, meron tayong pangarap sa buhay, true experience po, mas mabuti pang kunti lang ang nakakaalam. Mas mabuti pa po yung kung sa ngayon sarilini na lang, kung gusto na sa pamilya, pwede mo sabihin. Kasi the more na maraming tao pong nakakarinig, the more na maraming naiinggit, the more na maraming nagkikurse, the more na maraming sinasabi. So, pag nagsabi ka ng ganun, i-discourage ka ng tao na ganito, wag na, kasi hindi mo kaya. Pero tayo, dahil palibhasa po tayo may Diyos, kaya po nating lahat. Kung tayo natatakot, let's trust the Lord. And by the Lord, He will guide us, He will protect us. Tuturuan po niya tayo ng right way kung paano natin gagawin. Ako po, bago pa lang lumabas ng pinto, papuntang trabaho, I always pray, Lord, I'm going to work. Ang peace na iiwanan ko, nawa po ay peace na dadatnan ko uli. At sa aking trabaho, nawa po ako'y makatulong at kayo ang magsalita sa akin. Kasi ako po ay doon sa triage. So, lahat po, ang trabaho ko po, maraming tatawag ng mga pasyente, sasagutin ko kung sila may health problems, a-advisean ko.
So it's very independent job po na talagang kailangan mo ng skills para hindi ka magkamali. Awa naman po ng Diyos, wala pa pong nagrereklamo ng isang taon ko nagtrabaho. So, salamat sa Panginoon kasi kung wala po ang Diyos, ang aming pong pamilya ay siguro watak-watak na. Talaga pong sa Kanya lang kami nagtatrust, kami natatakot, sa Kanya kami tumatawag. At kapag po kami masaya, sa Kanya pa rin kami tumatawag. Pag po kami nakuha namin lahat ng aming, alam niyo po sa totoo lang, nung pong Tuesday is my birthday. At for long time po, I never experienced the happiest birthday po sa aking buhay. Kasi when you're a mother, ang priority mo children, ang kanilang edukasyon. But ngayon po, dahil po kami nanatili sa Panginoon, matatag po ang aming buhay, masaya ang aming pamilya, ang mga anak ko po ay may kani-kaniyang trabaho, magandang buhay, hindi na po umaasa sa amin. So may time na po kami mag-asawa na mag-enjoy ng buhay. So, sabi ko nga po sa aking mga anak, am I dying? Kasi, syempre po, pag masaya ka, lahat mo yung lahat nagtutupad, iba sa buhay mo. It was, sabi ko nga po, 57 na ako, pero ngayon ko lang naranasan yung talagang saya ng pag-i-enjoy ng buhay. So, salamat sa Panginoon, salamat sa another year, and looking forward more years to come, more years na paglilingkod sa Panginoon. Ayun lang po ang masasabi ko sa inyo. Ito po yung tears of joy, tears of pasasalamat. Ito po yung nagpapatotoo na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay nariyan palagi. Tumawag ka lang. Yan lang po ang aking masasabi. Kung sino man po ang gustong mag-share ulit, sorry po, apologies, kasi po, hindi ko kayang, hindi po pwede mag-multitask na nagtitingin ng mga messages at nag-ooperate nitong ating Zoom. So, di ko po nakita na si Brother Albert pala po ay may message. So, whoever po wants to share, even po, hindi po tayo talaga ready for this, pwede po kayo mag-share. Kahit pasalamat sa Panginoon. Since Good wala po evening. kayong sound, Sister Good morning. Merly, Ay, si Sister Merlin. Ah, sa akin naman, ang share ko ay mula kay kay Juan 9 verse 9 1 verse 9 to 11. Kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Dito, hindi mo maaaring ibigay kung anong wala sa iyo. Madalas ito nating naririnig na kung saan kailangan tayong ibigay, pero alam natin na alam natin sa ating kakayahan ay limitado lamang. Kung anong meron tayo, yun lamang ating ipagkakaloob. Hindi naman sa lahat ng bagay ay merong pagkakataon talaga na hindi naman sa lahat ng bagay, material things ang itutulong mo sa iyong kapwa. Pwede kang tumulong in service or prayers na iyon lamang ang kaya mong ibigay. Pero ito ay
napakalaking bagay sa taong gusto mong tulungan. Nangyari na to sa akin. Dahil hindi naman wala naman akong pera. Kung ano lang yung kaya kong ibigay, ang ginagawa ko na lang, halimbawa na samahan ko siya or samahan ko siya papuntang doktor or saan man siya gusto kong alalayan siya. Dahil karamihan naman sa aming dati, sa aming organisasyon ay matatanda. Siyempre, ako ang medyo bata-bata doon. Kaya, alalay lang aking ginagawa para sa kanila. Marami talagang pagkakataon na nung hindi pa ako naoperahan sa ulo, talagang sinisikap ko palagi na maka-attend sa aming gawain, kahit hirap na hirap ako, kahit hirap na ako maglakad, kahit hindi balanse ang aking paglakad, talagang sinisikap ko na pumunta doon sa gawain na yun. Kahit maglakad ako na may dala akong kasi naglakad ako na may dala akong cane. Siguro sinasabi ng ibang nakakakita, medyo bata pa to, pero gumagamit na ng cane. Pero hindi nila alam ang aking pinagdadaanan. Sinisikap ko talagang pumunta doon na marami bakit ka pa pumupunta dito? Hindi ka na lang magpahinga sa bahay. Siyempre, sinisikap ko na nakikita ni Lord kung gaano ako sumunod sa kanyang utos na gumawa ng kabutihan para sa kapwa, ano man ang kaya kong gawin para sa ating kapwa, ay gagawin ko. Dahil mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo kapag lahat ng kanyang gustong ipagawa ay magagawa mo. Mararamdaman mo yun sa Jesus, kay Jesus ang kanyang pagmamahal. Kaya ngayon, kahit hindi na ako kahit naman ngayon na meron na akong pinagkakabalahan, sinisikap ko pa rin na pag sinabing, Merly, pwede mo akong samahan na gano'n-gano'n. Talagang kumikilos ako na samahan siya. Dahil parang obligasyon mo yun eh. Parang obligasyon mo tumulong sa kapwa mo. Kahit hindi sa material, kahit man lang sa pagsiservisyo sa kanya, ay malaking tulong na. Kaya, kahit pala ngayon ang iniisip ko, hindi lang pala sa material na bagay na pwede kang tumulong sa kapwa. Kaya itong mga ating naririnig na at sa ating gawain, napakalaking pagbabago na nagagawa sa buhay ko. Andun na marami kang nalalaman, marami kang nagiging ginagawa mong gabay ang lahat ng mga naririnig dito sa ating gawain. Papasalamat ako na kahit nandito ako sa loob ng bahay, sa ating gawain, ay lumalawak ang aking kaalaman tungkol sa Panginoon. Yun lamang po. Salamat. Jesus' name. Okay. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi dyan sa Pilipinas, mga kapatid, at magandang tanghali dito sa UK at sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Ang maisi-share ko lang dito sa yung Titus chapter 3 verse 3.
dito sa ano ito, sapagkat noong una tayo rin ay kulang sa pag-uunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin, nilinlang at inalipin tayo ng lahat, uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ang masasamang isipan at pagkainggit, kinapuputan tayo ng iba at kinapuputan din natin sila. Kasi nung ano nga mga kapatid, nung let's say, yung hindi pa nga ako nagjo-join sa mga ganito na ano, kahit na totoo yung sabi na kahit na simba ka ng simba, pag nagsisimba ka, yung parang sa isip mo nakapagsimba ka, pero paglabas mo, lalo pag marami kang mga kaibigan o marami kang mga, yung kung saan-saan ka pumupunta, talagang hindi talaga mawawala itong ganito na ano, yung may inggitan, may chismisan, mayroong paninira, hindi talaga mawawala. Kaya ito para naranasan ko ang ganitong buhay noon nung hindi pa ako talagang nananampalataya ng ano nito. Naniniwala ako na may Diyos, nagdadasal ako, pero itong mga ugali na ito, mayroon ako dito. Kaya nga, totoo yung sabi ni Brother Albert, pag nagbabasa ka ng Bible, mayroon at mayroon, matatamaan ka. Kaya ngayon talaga hindi naman sa pag-aano ngayon, pag nakaupo ako na wala akong ginagawa, katabi ko ang Bible at mayroon akong notebook kasi tuwing mayroong verse na ano isinusulat ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro pinuspos ako ng Espiritu Santo dahil parang yun na ang libangan ko ngayon na hindi na nga ako nakikipag-chat o nakikipag-chat sa mga kaibigan. Hindi ko, kung mayroong kaibigan nag-chat, tinitingnan ko lang ang mga chat nila, pero kung importante yung babasahin ko. Pero kung wala akong ginagawa, talaga binubuklat ko yung Bible na ano, nagdadasal naman ako na ituturo ng Panginoon sa akin na ano na maintindihan ko kasi ang mga ano na itong pagkainggit, yung pinapuputan, yung mga ano nandito, talagang naranasan ko talaga ito noon. Pero ngayon awa ng Diyos, nagpapasalamat din ako kay Sister Shirley dahil siya talaga ang first step ko siya na siya ang nag-ano sa akin na makapag-join ako sa gawain ito. Dahil si Sister Shirley ang talagang nagyaya sa akin. Alam rin naman ni Sister Shirley dahil kahit noon magkasama kami diyan sa simbahan diyan sa Little Chalpont noon. Nagsisimba ako noon pero hindi ko nararamdaman itong mga nararamdaman ko ngayon na kasayahan sa puso ko at saka parang yung nawawala yung mapagpasensya na ako ngayon pag mayroon ako mga naririnig na kung ano-ano, pinagpapasensyahan ko kahit nga yung mga anak ko, sinasabi ko sa kanila, pabayaan nyo na mga anak ko, pagpasensyahan mo na, lalo na si Cheryl, yung anak ko, sinasabi ko sa kanya palagi na pag mayroon siyang naririnig, sabi ko, pasensyahan mo na anak ko, kasi mayroong Diyos na nakakaalam, sabi, yun ang palagi kong sinasabi sa kanya, wag kang maganti o wag na kayong gumanti, wag nyo nang isipin ang mga nakaraan kasi hindi yun mayroong Diyos na nakakaalam. Darating din ang panahon na yung bibigyan tayo ng Panginoon, sabi ko sa kanya. Yun ang palagi kong sinasabi ko sa kanila. Kaya hindi naman tayo kung halimbawa mayroon tayong hihilingin sa Panginoon, hindi naman agad-agad, sabi ko. Kaya ito nga ngayon yung parang naging alipin ako o kami na sa yung masama na yung kung anong iniisip na masama, madadamay kung mayroong mga chismis o kasi masama na yung ganun na mga gawain yung pagsusugal. Kahit dito sa London ngayon, yung mga kaibigan ko, talagang maraming nag-ano sa akin na malaki na daw ang ipinagbago ko, hindi ko na sila pinapansin. Kasi paano naman kasi pag linggo ito gawain. Tapos nag-aaral din ako mga kapatid ng sa discipleship. Yun ang inano ko talaga ngayon, pinupokus ko kasi gustong-gusto ko, interesado talaga akong malalaman ang buong katotohanan na pahina sa Bible. Kaya ngayon awa ng Diyos, itinanim na ng Panginoon sa akin ang kabutihan. Hindi ko naman sinasabi na na mabuting-mabuti na ako, pero alam ko na mabuti na yung puso ko, malinis na yung puso ko, yung pag-iisip ko,
hindi ko na inaano, kung mayroon man akong nababalitaan na mga yung hindi maganda, hindi ko ini-ignore ko sila pag siyempre hindi naman maiwasan yung mayroong magsasabi sa iyo na ganun ganito, ayaw kong maaari lang, ayaw ko nang dumugtong. Kasi kung uupo ka, nadudugtong ka doon sa chismis na yan, yun, magiging paninira na yun sa kapwa mo. Kaya malaking pasasalamat ko talaga sa Panginoon dahil ito na siguro ang panahon ng pagtawag niya sa akin na gawin ko ang nararapat at dapat din kasi 'di ba sabi rin niya na ipamahagi din, gusto rin niyang maipamahagi ang kanyang mga salita. Kaya unti-unti pag mayroon akong mga nakakausap ng mga kaibigan ko, yung unti-unti kong inaano na ganito, kung may problema ka, ang mga problema natin, Panginoon lang ang nakakatulong sa atin. Basta manalig lang tayo, maging tapat lang ang pananampalataya natin, at saka kailangan malinis ang puso natin. Baguhin na natin ang mga gawain noon na yung mga masasama, yung napupuot tayo sa kapwa, kailangan tanggalin na natin, sabi ko sa kanila. Unti-unti nang baguhin natin ang ating mga gawain. Kailangan kung talagang desidido kayo, sabi ko sa mga kaibigan ko, kung talagang interesado kayo na maging tapat sa Panginoon at gusto nyong magbalik loob, sabi ko sa kanila, umpisahan nyo na ngayon. Sabi ko kasi ako, inumpisahan ko na. Kaya iginagayad na ako ng Panginoon ngayon. Alam ko na iginagayad ako ng Panginoon dahil masaya ako sa buhay naming mag-iina. Kahit na malayo kami sa isa't isa, masaya ako. Kung mawalan man ako ng trabaho, hindi magtatagal at makakakuha din ako kaagad. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon at maraming salamat din kay Sister Shirley, kila Brother Albert at sa grupong ito, sa gawain natin ito. Maraming salamat at dito ako nag-umpisa. Dito ko natutunan kung paano magbasa ng Bible. Kahit nga wala nagtuturo sa akin na yung mga chapter, yung mga verse, walang nagtuturo sa akin. Pero natutunan ko. Kaya alam ko na iginagayad ako ng Panginoon sa bawat pahina na binubuklat ko. Lalo ngayon na nag-aaral din ako ng discipleship. Maraming salamat sa Panginoon at naway patuloy niya akong gagabayan at maibahagi ko rin sa lahat ng aking buong pamilya, sa aking mga kaibigan, ang aking mga nalalaman. At sa buhay kong ito, kahit na dito nagtatrabaho pa rin, masaya na ako sa nararamdaman ko, pati na ang na-achieve ng aking mga anak na kanilang buhay ngayon, kahit na hindi naman mayaman, at least naging mapayapa ang buhay. Ang inaano ko nga ngayon, ang anak ko nasa loob ng kulungan, kahit na nandun siya sa loob, masaya naman siya at kumikita din siya doon dahil mayroon siyang hanap buhay. Maraming salamat talaga sa Panginoon. Yun lang, sister. Amen. Yun lang ang maiano ko sa inyo, mga kapatid, maibahagi. Maraming salamat. Maraming salamat, Sister LB. Wala po namang perpektong tao. Lahat po tayo ay dumaan sa mga kasalanan. Kaya yung pakikinig po natin ng mga mabuting balita, Panginoon, unti-unti po tayong binabago ng Diyos, nagiging bago po tayong creation. Kaya nga po, minomold ng Panginoon bawat tao na naninindigan at nananatili sa Kanya. Ngayon po, masasabi natin tayo with contentment kasi alam natin na masaya tayo spiritually, physically, kahit tayo may nararamdaman. At yun na po ang mahalaga. Hindi naman po natin madadala yung mga material things natin sa buhay. So, I'm so proud po sa inyo, Sister LB, kasi talagang natagpuan ninyo ang inyong matagal na hinahanap. Pinapanalangin po namin na yung wisdom nyong gusto laging makuha ay lagi namin po kayong ipinagpipray sa aming prayer. Sis. Meron pa po tayong gustong mag-share, mga kapatid. Open pa po tayo at po nagpapasalamat talaga na parang impronto ang nangyari ngayong araw na ito. Kasi po ay hindi po natin ito plano pero ginabayan po tayo ng Panginoon. So kung meron pa po tayong gustong mag-share, Wika nga, Sister Libay, the old is gone, the new has come sa takbo ng ating buhay. Sa ngayon, ganun ang nating nararamdaman.
Ang mga nakaraan ay nakalimutan na at ang bago ay dumarating. Kaya ang ating pananampalataya ay ating gampanan sa ating takbo ng oras. Ako nga, pagka ako'y may gagawin, thank you Lord, help me Lord, thank you Lord. Ganun ang aking bawat kahit ako'y umupo sa aking bathroom, thank you Lord, masalamat, nakaraos na. Ganun. At takbo ng buhay ko kaya ang pangaral ko sa mga kapatid ko, sa lalo na kay Merly, yun na lang ang gawin mo. Kung ano ang mga ibinibigay na pukol sa iyong, lalo na si Willie dahil hindi nakakaintindi. Ikaw ang nakakaunawa. Umiyak ka na lang, tumawag ka sa akin at ikaw ay gagabayan ng ating Panginoon. Kaya yun din ang takbo ng aking buhay. Salamat sa Diyos. Alam mo yung endoscoping nangyari sa buhay ko. Praise the Lord. I am clear. Ang lamang, meron pa rin akong check-up bago ako umuwi. Kaya salamat sa Diyos at yung syempre ang utak ko hindi na rin katulad nung yung marunong minsan marami akong nakakalimutan, sasabihin na lang ng aking dalawang apo, come on grandma, speak it up. Yun na lang sasabihin sa akin. Sabi ko, anak, I can't remember what I'm going to say. Yun lang ang sabi ko sa kanila, sabi ng mga ina ay, sabi niya ganun, you will think about it grandma. Yun ang sasabihin ng mga bata. So, talagang ang pag-iisip ng isang tao ay hindi, yung para sa akin, lalo pa ako, meron akong mga gamutang dinaanan, nilampasan. Ito, ganun na siguro nga pagka tumatanda. Maraming nakakalimutan. Ang mahalaga nilang kahit tumatanda, may pinagkakatandaan. At ikaw yung tumatanda, It's a tie. maniniwala ka sa Diyos. Ate, hindi ka nag-iisa. It's a tie. Okay, mga kapatid, maraming pong salamat. Talaga pong matutuwa ang Panginoon sa ating mga isinyer. Matutuwa ang Diyos dahil nang tayo nauunawaan natin ang kanyang mga banal na salita. So, I can call Sister, sino po magko-closing prayer? Sister Eileen for the closing prayer. Sis Liba, hindi ko na kayo makita. Kanina pa. Ano bang pipindutin? Hindi ko kayo makita. Pero naririnig ko kayo. Yes, Lord, maraming salamat po, Lord, sa isa na naman pong matagumpay na aming Sunday service ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Lord. At kami pong lahat muli ng aking mga kapatiran ay nagsama-sama ngayong araw na ito upang kayo po ay papurihan at pasambahan, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa lahat po ng mga pagsubok na aming mga pinagdadaanan at pagdadaanan pa. Ang mga pagsubok pong ito, Lord, na inyo pong ibinibigay sa amin ay siya pong nagpapatatag ng aming mga faith sa inyo, Lord. Naway tulungan niyo po kami, Lord, na patuloy na kumapit sa aming pananampalataya sa inyo, sa aming paniniwala sa inyo. Lord, naway tulungan niyo po kami na hindi po malihis ang aming mga landas. Na naway tulungan niyo rin po kami, Lord, na patuloy na sa inyo lamang po magtiwala. Lord, maraming salamat po, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pag-iingat niyo po, paggabay, pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal sa aming lahat, Lord, na aming mga buong kapatiran, lalong-lalo na po, Lord, sa pamilya ng bawat isa sa amin sa amang lupalop ng mundo, Lord. Maraming salamat din po, Lord, sa knowledge and wisdom, Lord, sa pangunguna niyo po sa amin, sa pag-share po namin ng inyong mga mabubuting salita, Lord. Maraming salamat po, Lord. Kami pong lahat ay binigyan niyo ng knowledge and wisdom upang kami po ay makapag-share. Lord, sa lahat po ng aming mga salita na aming narinig
Naway ito po ay magrema sa aming puso at isipan upang ito po ang maging gabay namin sa patuloy na pagharap sa pang-araw-araw na buhay. Lord, pakaingatan niyo po ang bawat isa sa amin, ang bawat naming pamilya. Lord, ganun din po si Brother Albert at ang kanyang pamilya, Lord, na alam ko po, Lord, na hindi man po siya nakadalo ngayong araw na ito sa Sunday service. Alam po naming lahat, Lord, na ang kanyang puso po ay naririto, ang kanyang puso at isipan. Lord, naway gabayan niyo po siya saan man po siya ngayon at kung ano man po ang ginagawa niya. Naway bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom upang matapos po ng maayos at maging safe po siya na makauwi sa kanilang tahanan. Lord, maraming salamat din po, Lord, sa mga employer po namin na patuloy na nagsisilbing daluyan ng aming pagpapala. Naway patuloy niyo po silang ingatan. Ganun din po ang kanilang mga hanap buhay, Lord. Ingatan niyo po upang patuloy po kaming magkaroon ng daluyan ng pagpapala. Lord, maraming salamat po, Lord. Naway kayo po ang laging manguna sa bawat naming gagawin, sa bawat naming hakbang at sa lahat ng desisyong gagawin namin sa buhay. Pangunahan niyo po kami palagi. Pakaingatan niyo po ang aming mga pamilya, Lord, ang aming mga anak. Lagi niyo po silang gagabayan, Lord. Naway ingatan niyo rin po ang health ng aming mga pamilya, Lord, lalong-lalo na po ang aming mga anak, ang aming mga magulang, Lord, ang aming mga kapatid, lahat po ng bawat isa sa amin. Ingatan niyo po ang health ng aming kapatiran, Lord, naway hipuin niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng lakas, ng talino, Lord, ng lakas ng pangangatawan at isipan upang kami po ay patuloy na lumaban sa buhay ng kasama po kayo, Lord. Lord, naway ingatan, gabayan, patnubayan at yakapin niyo po kami ng pagmamahal, Lord, sa isa na namang linggo na haharapin namin sa aming buhay. Kayo po ang manguna, kayo po ang bahala sa amin, Lord. We surrender everything to you, Lord. Everything. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tatatang mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pabuling pagsabay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, dumating ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso.
sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin at aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. At aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. At aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Maraming salamat po. Talaga pong ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Salamat po mga kapatid at hanggang sa isang linggo po, nawa po'y ang kabutihan, ang pagpapala, proteksyon ay laging sumaatin. May the God bless us all. Amen.